Noong taong 1442, 1,000 batang lalaki mula sa Transylvania ang sapilitang kinuha. Pinilit silang sanayin para magsilbi sa hukbo ng mga Turko. Isa sa mga batang iyon ang lumaki at kalaunan kinatakutan ng marami. Si Vlad ang malupit na mandirigma. Isang pinunong pinahihirapan ang sarili niyang mga krimen. Pagdaan ng mga taon, bumalik si Vlad sa Transylvania. Layunin niyang mamuno ng maayos at panatilihin ang kapayapaan. Isang araw, sa isang batis malapit sa Transylvania, isang Romanong nagngangalang Skelgim ang may natagpuan. Isang iniwang helmet ng Turko. Nang makita ito ni Vlad, na prinsipe ng Wallachia sa Transylvania, agad niyang nakilala ang helmet. Helmet ito ng isang scout, kaya nga naniwala siyang may mga Turkong nagmamanman. At posibleng may balak silang lusubin ang lugar dahil ang helmet ay natagpuan sa may agos ng tubig. Napagtanto ni Vlad na nagmula ito sa kabila. Sa bandang Broken Tooth Mountain, inutusan niya ang kanyang mga tauhan maghanda para sa labanan, habang siya naman ay maghahanap ng kampo ng mga Turko para subukang makipag-usap kasama ang 2 sundalo. Umakyat si Vlad sa bundok. Maingat nilang sinuri ang paligid. Biglang may mga paniki ang lumipad palabas ng isang kuweba. Napansin ni Vlad na may gumambala sa kanila, kaya nga nagpasya silang pumasok. Sa loob ng kuweba, may mga lumang baluti na nakakalat at mga butong durog sa sahig. Sa gitna ng dilim, may isang bagay na biglang kumilos. Isa sa kanyang mga sundalo ang hinila. Mabilis itong nawala sa kadiliman. Tumakbo si Vlad at ang isa pang sundalo, ngunit nahuli rin ito ng nilalang sa anino. Hinarap ni Vlad ang nilalang. Hinampas niya ito ng espada, ngunit siya ang itinapon palayo. Malakas ang bagsak niya. Gumapang siya palabas ng kuweba hanggang marating ang sikat ng araw. Huminto ang halimaw at umatras pabalik sa dilim. Sa liwanag ng araw, unti-unting naglaho ang dugo sa espada ni Vlad. Kalaunan, kinausap ni Vlad ang kapatid niyang si Lucian sa Kastilyo Dracula. Ikinuwento niya ang tungkol sa nilalang at ang nangyari sa bundok. Isinalaysay ni Lucian ang kasaysayan ng isang vampira, isang lalaking tumawag sa isang demonyo para humingi ng kapangyarihan. Ipinagkaloob ng demonyo ang kanyang hiling, ngunit isinumpa rin siya na mabuhay sa dilim magpakailanman. Pagkatapos noon, nakipagkita si Vlad sa kanyang asawa na si Mirena at sa anak nilang si Ingeras. Mainit ang kanilang salubong, ngunit napansin ni Miranda, may kakaiba kay Vlad. Sa loob ng kanilang silid, sinabi ni Vlad na mga lobo raw ang umatake sa kanila. Ipinahayag din niya ang lungkot sa pagkawala ng kanyang mga tauhan at ikinuwento kung paano siya ipinadala sa digmaan noong bata pa at kung gaano niya hinahangad na hindi na muling lumaban. Binalaan siya ni Miranda na hindi siya ligtas kahit sa sarili niyang tahanan. Kinabukasan, habang ginaganap ang kanilang handaan para sa Pasko ng Pagkabuhay, biglang dumating si Hamza Bey, isang general ng mga Ottoman. Nag-alok si Vlad ng isang baul na puno ng pilak bilang tributo para sa sultan. Ngunit inakusahan siya ni Hamza Bey na pinatay raw niya ang kanilang mga scout. Itinanggi ito ni Vlad at hiniling na tanggapin ang tributo at umalis na sila. Ngunit masayang inanunsyo ni Hamza Bey ang utos ng sultan, 1,000 batang lalaki ang kukunin para magsilbi sa hukbo. Nagprotesta ang mga tao, ngunit hindi sila pinakinggan. Tinipon pa rin ang mga kabataan at isinama sa tala ng hukbo. May isang ama ang nakiusap na huwag kunin ang kanyang anak. Isang sundalong Turko ang nagbanta. Napuputulin ang kanyang kamay. Hindi ito pinalampas ni Vlad. Isinabit niya ang sundalo sa pader. Pinaalalahanan niya ito na wala itong hukbo roon at kailangan itong sumunod. Tinipon ni Vlad ang kanyang mga tauhan at umalis sila dala ang tributo. Pinayuhan siya ng kanyang tagapayo na si Kazan na gawin ang lahat ng kinakailangan para protektahan ang kanilang mga tao. Nang gabing iyon, nagtiwala si Vlad kay Ingeras. Inamin niyang ibinigay siya ng sariling ama sa sultan bilang bihag ng kaharian para patunayan ang katapatan nito sa kabila ng kanyang mga pangako. Inamin ni Vlad kay Miranda ang kanyang pangamba na daan-daan ang mamamatay kung susubukan niyang iligtas ang mga bata. Pinaalalahanan siya ni Miranda na malapit ang ugnayan niya sa sultan
at maaari siyang humingi ng awa. Kinabukasan, dumalaw si Vlad sa sultan na si Mehmed ang ikalawa. Nag-inuman sila at nagbalik tanaw sa kanilang kabataan. Inamin ni Mehmed ang kalupitan ng kanyang ama. At pinuri si Vlad dahil natutunan nitong makibagay sa kanilang kultura. Tinanong niya si Vlad tungkol sa mga batang kanyang hinihingi. Ipinilit niyang kailangan niya ng mga sundalo. Nag-alok si Vlad na siya na lang ang kunin, ngunit tumanggi si Mehmed. Ipinahayag ng sultan na palalakihin ang mga bata sa paraang kinalakhan ni Vlad at tiniyak niya na mananatili si Vlad sa kanyang trono sa ilalim ng pagbabantay ng general ni Mehmed. Nakiusap si Vlad kay Mehmed na pag-isipan muli ang desisyon, pero malamig ang sagot ng sultan. Sinabihan niya si Vlad na magkaanak na lang ulit. Hindi nagtagal. Nakipagkita si Vlad sa kanyang pamilya sa isang bukas na lugar. Doon ihahatid ang kanilang anak sa mga Turko. Galit na galit si Miranda. Sinisi niya si Vlad dahil sinira nito ang pangakong poprotektahan ang kanilang mga anak. Nagbabala si Gazan. Ang pagsuway raw ay tiyak na hahantong sa digmaan. Nang makita ni Vlad ang papalapit na mga sundalo, lumapit siya sa kanila. Pero ibinaba niya ang kanyang sandata. Ayaw niyang magsimula ng labanan. Nakita iyon ng kanyang anak. At sa puntong iyon, kusang loob itong humakbang pasulong. Nagboluntaryong sumama. Nangako ang bata. Mabubuhay siya. Gaya ng ginawa ng kanyang ama noon. Mahigpit na hinawakan ni Vlad ang mga kamay ng kanyang anak habang inihahatid niya ito kay Hamza Bey. Nagulat si Hamza Bey. Mas inaasahan niya ang mas matinding paglaban. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Vlad ang bigat ng sakripisyo. Mahinahon niyang ibinulong sa kanyang anak na tumakbo pabalik sa kanyang ina. Habang tumatakbo ang bata palayo, biglang kumilos si Vlad. Sinunggaban niya ang espada ni Hamza Bey at pinatay ito sa isang iglap. Pinrotektahan ni Miranda ang kanilang anak, habang si Vlad naman ay mag-isang hinarap ang mga sundalong Turko. Madali niyang natalo ang mga ito, ngunit alam niyang hindi doon matatapos ang lahat. Pinuna ni Gazan ang ginawa ni Vlad, pero mariing sinabi ni Vlad, hindi dapat isakripisyo ang isang bata. Inutusan niya na dalhin ang kanyang pamilya sa loob ng kastilyo at tiyaking ligtas sila roon pagkatapos nito. Mag-isa siyang nagtungo sa Broken Tooth Mountain. Inakyat niya ang madilim na tuktok at pumasok sa kuweba. Binati siya ng vampira, ngunit hindi ito nakita ni Vlad. Sinabi ng nilalang, "Wala raw taong nakababalik mula sa kuweba." Sumagot si Vlad, "Wala ring nakatakas." Habang pinapansin ang napakaraming buto ng tao sa paligid, pinatay ng vampira ang sulo ni Vlad. Dahil dito, napilitan siyang humampas ng espada nang walang makita. Sa wakas, humarap ang vampira sa kanya at walang kahirap-hirap na tinabig ang espada. Napansin ng nilalang, hindi takot ang nararamdaman ni Vlad, kundi pag-asa. Sinabihan siya nitong itago ang singsing na pilak. Dahil hindi iyon nito kayang tiisin, ipinaliwanag ni Vlad, nanganganib ang kanyang kaharian at hinahanap niya ang kapangyarihan ng vampira para iligtas ang kanyang pamilya at ang kanyang mga tao. May halong pangungutya ang sagot ng nilalang, pero sinabi nitong kilala niya si Vlad. Tinawag siyang anak ng Diablo. Itinuwid ito ni Vlad. Ang apelyido nilang Dracul ay nangangahulugang dragon, hindi Diablo. Tinukso siya ng vampira tungkol sa kanyang madilim na nakaraan, saka siya idinikit sa pader. At tinanong kung ano ang pakiramdam ng pagtutusok sa libu-libong tao, aminado si Vlad. Wala siyang naramdaman. Ginawa raw niya iyon para maging halimaw at maghasik ng takot. Sa ganitong paraan, nasiyahan ang mga Turko at mas maraming buhay ang naligtas. Biglang sinugatan ng vampira ang leeg ni Vlad at dinilaan ang dugo. Nangako ang nilalang. Ituturo nito kay Vlad kung ano talaga ang maging halimaw. Kahit hindi pa niya alam ang pakiramdam nito ngayon, ikinuwento rin nito. Ang taong nagbago sa kanya, ang siyang nagsumpa na ikulong siya sa kuweba, pero naniniwala ang vampira na si Vlad ang magliligtas sa kanya. Inutusan si Vlad na uminom. Kinagat ng vampira ang sarili nitong braso at pinatulo ang dugo sa kanyang bungo. Ipinangako nito ang napakalaking kapangyarihan, ngunit may babala. Magkakaroon si Vlad ng walang katapusang uhaw para sa dugo ng tao kung makakaiwas siya sa pag-inom ng dugo sa loob ng 3 araw. Mananatili siyang mortal. Ngunit kung mabigo siya, tuluyan siyang magiging halimaw. Sa ganitong paraan, makakalaya ang vampira, makakapaghiganti, at magagamit si Vlad bilang kasangkapan. Sa kabila ng mabigat na kapalit, pinilit ng desperasyon si Vlad na uminom. Tumalikod ang vampira
Habang nangingisay ang katawan ni Vlad, nagising si Vlad sa isang batis. Nasusunog ang kanyang balat dahil sa singsing na pilak. Inalis niya ito at sinubukang tumayo, ngunit gumuho ang batong kanyang hinawakan. Napansin niya, ang sugat sa kanyang kamay ay agad na gumaling. Bigla niyang naramdaman ang init ng bawat buhay sa kagubatan. Naririnig niya ang kahit pinakamahinang tunog, maging ang mga hayop sa malayo. At ang galaw ng mga gagamba. Kinuha ni Vlad ang singsing, isinabit ito sa isang tali at isinuot bilang kwintas. Bigla, may narinig si Vlad na malalakas na pagsabog sa malayo. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya ng sobrang bilis, higit pa sa kayang gawin ng isang tao. Sa gitna ng pagtakbo, nagbago ang kanyang anyo, naging isang kumpol ng mga paniki. Pagkatapos, gamit ang kakaibang kakayahang iyon, mabilis niyang narating ang kastilyo. Pagdating niya roon, nakita niyang sinasalakay na ang kanyang kaharian. Muling nakapiling ni Vlad ang kanyang pamilya. Pagkatapos, hinarap niya ang mga taong takot na takot. Sinabi niya sa kanila na ang isang mabuting prinsipe ay maaaring isakripisyo ang kanilang mga anak para sa kapayapaan. Pero hindi raw siya papayag na matalo. Habang nagsasalita siya, pinabasag na ng mga kanyon ang pader ng kastilyo. Mag-isa, hinarap ni Vlad ang buong hukbo. Nagsimulang sumugod ang mga sundalo at sinalubong niya sila. Habang tumatakbo, ipinakita niya ang kanyang mga pangil. Isa-isa niyang hinarap ang mga ito, gamit ang lakas na hindi pang tao. Para lamang silang mga dahon na itinatapon. Walang kahirap-hirap. Kinukuha niya ang kanilang mga sandata at ginagamit laban sa kanila. Sa kanya lang, daan-daang kalaban ang bumagsak. Hindi nagtagal. Si Vlad at ang mga bangkay na lang ang naiwan sa labanan. Nang dumating ang kanyang mga tauhan, wala na silang nadatnang digmaan. Siniguro ni Vlad sa kanila na magtiwala sila sa kanyang layunin at huwag kwestiyonin ang kanyang mga ginawa. Hinimok niya ang lahat na lumikas patungo sa Kushia Monastery sa kabundukan. Alam niyang may paparating pang mas maraming sundalo. Habang nasa daan, nagkampo sila. Sa puntong ito, nakaramdam ng matinding tukso si Vlad nang makita niyang kumakain ang kanyang mga sundalo. Lumayo siya at pumasok sa kanyang tolda. Nandoon si Mirena, naghihintay sa kanya. Naglapit sila, naghalikan, pero natukso si Vlad sa dugo ni Mirena. Agad siyang umatras at tumungo sa kagubatan. Sinundan siya ni Shkelgim. Alam nitong may nangyari kay Vlad. Iwinagayway ni Shkelgim ang kanyang kutsilyo. Sinabi niyang sinusundan niya ang mga paniki. Bigla niyang hiniwa ang sarili niyang kamay. Inialay ang dugo. Nakiusap siya. Mas gugustuhin niyang maging lingkod ni Vlad kaysa labanan siya. Tinabig ni Vlad ang dugong iniaalok. At mahigpit siyang binalaan, lumayo ka sa akin. Kinabukasan, nang bumalik si Mehmed sa lugar ng labanan, natagpuan niya ang kanyang mga sundalo, nakatusok sa mga sibat. Samantala, nagising si Mirena, nakita niya si Vlad na nakayuko. Nang lapitan niya ito, nakita niyang nag-aapoy ang singsing na pilak. Nasa dibdib ni Vlad at wala itong suot na damit pang itaas. Pagmulat ni Vlad, nabigla si Mirena. Wala na ang mga sugat nito sa katawan, maging ang mga bakas ng labanan. Para iligtas ang kanilang anak, inamin ni Vlad ang katotohanan. Siya ang halimaw mula sa bundok. Hinayaan niyang tupukin ng araw ang kanyang balat. Para patunayan ito, hinila siya palayo ni Mirena at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sinagot ni Vlad, ginawa niya iyon para iligtas ang kanilang anak. Tiniyak niya, kapag napigilan niya ang uhaw, babalik siya sa dati pagkalipas ng 2 araw. Habang pinipigilan niya si Mehmed, nakiusap siya kay Mirena. Siya ang manguna sa mga tao, papunta sa monasteryo. Si Vlad ang haharang kay Mehmed. Naghintay si Vlad ng dapit hapon. Pagdating ng dilim, muli siyang naging paniki para hanapin ang hukbo ni Mehmed. Pero hindi iyon ang nangyari. Ang mga tauhan ni Mehmed ang sumalakay sa mga lumikas na mamamayan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Dimitri, isa sa mga sundalo ni Vlad, hilahin sina Mirena at Ingiras, palayo sa panganib, ngunit napalibutan sila. Nilabanan ni Dimitri ang mga sundalo para protektahan sila. Doon siya nagtamo ng mga sugat na ikinamatay niya. Biglang lumitaw ang mga paniki at ginulo ang mga kalaban. Sa kabila ng utos ni Mirena na tumakbo si Ingiras, isang sundalo ang muntik nang mahulog sa gilid, habang si Vlad ay nagbagong anyo. Bilang isang halimaw, nang makita ni Dimitri si Vlad,
Gumapang siya palayo. Sa matinding takot, pero nilapitan siya ni Vlad at inalo siya. Hanggang sa huling hininga, narinig ni Vlad ang pagsusumamo ng kanyang anak, kaya pinigilan niya ang tukso na inumin ang dugo ni Dmitri. Sa huli, nakarating din ang mga mamamayan sa monasteryo. Nang dumating si Gazan, pinagalitan niya si Vlad dahil sa pag-alis nito, pero pinatahimik siya ni Vlad, inutusan niya ang lahat. Itigil ang pagdarasal dahil hindi raw iyon ang magliligtas sa kanila, sa halip na umatras. Inihanda ni Vlad ang kanyang mga tao para sa labanan. Samantala, nakarating kay Mehmed ang balita na si Vlad ay naging isang halimaw, pero hindi iyon naging hadlang. Buong kumpiyansa pa rin siyang magmartsa patungo sa monasteryo. Pagdating doon, napansin ni Lucian na nagtatago si Vlad mula sa sikat ng araw. Sinundan niya ito hanggang sa pandayan at doon, bumunot siya ng isang talim na pilak. Nang mapagtanto ni Lucian kung ano na si Vlad, inalok niya itong patayin para raw makapagtapat ng mga kasalanan. Tumanggi si Vlad. Bilang tugon, hiwa ang ginawa ni Lucian sa tolda at pumasok ang sikat ng araw. Nasunog ang balat ni Vlad habang nagmamakaawa si Mirena. Nailigtas si Vlad. Ang mga tao naman, sumigaw sa takot at hiniling ang kanyang pagbitay. Nang sindihan ng mga sundalo ang tolda, kinaladkad palabas sina Ingiras at Mirena. Biglang tumahimik ang lahat dahil sa isang malakas na ungol mula sa loob, mula sa apoy. Lumabas si Vlad, agad pinapasok ni Mirena si Ingiras. Hinarap ni Vlad ang mga tao, pinagalitan sila sa kanilang pagtataksil. Ipinaalala niya na dahil sa kanyang sakripisyo, buhay pa silang lahat. Matapos siyang pakalmahin ni Mirena, nagbigay si Vlad ng utos, maghanda para sa digmaan. Pagkatapos, tuloy-tuloy siyang umalis, pumunta si Vlad sa simbahan at humingi ng lakas. Lakas para pigilan ng sarili na tuluyang maging halimaw. Pumasok si Ingiras, may dalang tinapay para pasayahin ang ama. Pinaghati ni Vlad ang tinapay at inabot ang kalahati sa anak. Sinabi niyang dahil sa malasakit ni Ingiras, magiging mabuti itong pinuno balang araw. Sinabi ni Ingiras na baka kaya siya nagbago. Ay dahil pinigilan niya ang mga Turko na kunin siya. Tumango si Vlad at inamin niyang tama iyon. Sinabi niya, kung mangyari ulit iyon, gagawin niya ulit. Sa gabi, pinagmasdan niya ang papalapit na hukbo. May pangamba si Vlad, kapag hindi natapos ang laban bago mag-umaga, mawawala ang kanyang kontrol. Pero tiniyak niya na nagawa na nila ang lahat para protektahan ang mga bata ng kaharian. Nangako si Mirena. Nalalaban siya sa tabi ni Vlad hanggang sa huli. Naalala niya ang kanilang sumpaan, isang tula tungkol sa pag-ibig na walang hangganan, sa oras man o sa distansya. Habang papalapit ang kaaway, nagyakap ang mag-asawa at doon humugot ng lakas. Hindi nagtagal, dumating ang hukbo ng mga Ottoman. Napansin ni Vlad na kaya na niyang kontrolin ang mga paniki. Nakita niya ang mga itong lumilipad papunta sa tore. Sa kanyang utos, libu-libong paniki ang nagtipon. Nang makita niya si Mehmed sa hanay ng mga sundalo, pinakawalan niya ang pag-atake. Kinagat at binuwal ng mga paniki ang mga sundalo. Nagbanggaan sila sa ere. Hindi pa doon nagtapos. Tinipon pa ni Vlad ang mas marami. At muling pinasabak laban sa hukbo. Pumasok si Vlad sa gitna ng labanan at itinapon si Mehmed mula sa kabayo. Habang iaangat na niya ang suntok, napansin niya ang katotohanan. Peke ang kanyang kalaban. Pagpasok ng tatlong sundalo sa silid ni Mirena, agad tumakas sina Mirena at Ingiras. At umakyat sa tore. Nandoon ang mga tauhan ni Mehmed. Natuklasan ni Vlad na patay na si Mem, nakasuot ng kasuotang panghukbo. Sa tore, sinuntok ng isang sundalo si Mirena, nawalan siya ng balanse at nahulog. Nang marinig ni Vlad ang kanyang sigaw, agad siyang nagbago ng anyo, naging paniki at sumugod patungo sa kanya habang nakakapit si Mirena. Sinunggaban ng mga Turko si Ingiras. Itinapon ni Vlad ang huling sundalo mula sa tore. Ngunit huli na, bumagsak si Mirena sa ibaba. Tumalon si Vlad pababa. Sinubukan niyang abutin si Mirena. Desperado, paulit-ulit na inaabot ang kamay habang pinapanood ni Ingiras. Bumagsak ang kanyang ina. Inakay naman siya ni Mehmed papunta sa kanyang kabayo sa bisig ni Vlad. Bago pa man niya tuluyang maabot, pumanaw si Mirena. Alam ni Vlad, napapapalapit na ang liwanag ng umaga at unti-unti nitong kukunin ang kanyang lakas. Kaya sa huling sandali, inutusan siya ni Mirena, inumin ang kanyang dugo para maging ganap na bampira at mailigtas ang kanilang anak. Alam niyang mamamatay na siya. Nagmakaawa si Mirena.
kahit ayaw ni Vlad. Sa huli, inilabas ni Vlad ang kanyang mga pangil at ininom ang dugo ni Mirena. Habang umiiyak, ganap siyang naging vampira. At sa sandaling iyon, napalaya ang nilalang na siyang nagbigay sa kanya ng sumpa. Pagbalik ni Vlad sa monasteryo, may nakita pa siyang isang sundalong buhay. Pinainom niya ito ng dugo at ginawa ring vampira. Nahanap ni Vlad ang kanyang baluting dragon. Mula sa panahon niya bilang impaler, may nakita pa siyang ilang nakaligtas. Habang inililibing ang kanyang asawa, nangako si Vlad na ililigtas niya ang kanilang anak. Sa kampo ng mga Ottoman, papalapit ang isang bagyong may kidlat. Dumating si Vlad kasama ang maliit na hukbo ng mga vampira. Uhaw sa paghihiganti. Si Kazan, isa na ring vampira, dinukot ang general ni Mehmed at sinipsip ang dugo nito. Natagpuan si Vlad ng assassin ni Mehmed pero isinabit niya ito sa watawat. Hinayaan niyang kainin ito ng isang babaeng vampira. Lumapit si Vlad sa tolda ng sultan. Nandoon si Mehmed. May hawak na pilak na espada at napapaligiran ng pilak na barya. Habang naglalaban si Vlad at Mehmed, nakatali si Ingiras at pinapanood ang lahat. Humihina si Vlad dahil sa pilak at tinutuya siya ni Mehmed habang binubugbog. Mas marami pang pilak ang binuksan at nasusunog ang balat ni Vlad. Naipit si Vlad sa labanan at naghanda si Mehmed. Nasaksakin siya gamit ang sirang kahoy. Biglang nagbago si Vlad, naging mga paniki at muling bumalik sa anyong tao. Isang mabilis na galaw, sinaksak niya si Mehmed. Bago kagatin ang leeg nito, ipinahayag niya. Siya na ngayon si Dracula, anak ng Diablo. Dinala ni Vlad ang kanyang anak palabas. Doon, naghihintay ang hukbo ng mga vampira, punong-puno ng tagumpay si Gazan. At ipinahayag, si Ingeras na lang ang natitirang tao, sinabi ni Gazan. Napanlinlang lang daw ang bata. Biglang pinalibutan ng mga vampira ang dalawa. Paglingon ni Gazan kay Ingeras, sinaksak siya ni Vlad. Bumagsak si Gazan. Habang pinoprotektahan ni Vlad ang kanyang anak, lumitaw si Lucian. May hawak na banal na krus na kinatatakutan ng mga vampira. Alam ni Vlad na babantayan ng monghe ang bata. Nakiusap si Lucian na ibigay sa kanya si Ingeras. Itinulak ni Vlad ang bata papunta sa kanyang mga bisig. Habang umiiyak, ipinahayag ni Vlad ang kanyang pagmamahal at inutusan silang umalis. Umatras si Lucian. Habang sumisigaw si Ingeras, tinatawag ang kanyang ama. Tumingala si Vlad sa langit. Tinanggap ang kanyang kapalaran. Naghiwalay ang mga ulap at bumuhos ang sikat ng araw. Sumigaw si Vlad. Habang siya at ang mga vampira ay nasusunog, nagsisi si Ingeras na hindi maalala ang kanyang ama bilang bayani. Di nagtagal, siya ang kinoronahan bilang bagong prinsipe ng Wallachia. Hindi alam ni Shkelgim na patay na si Vlad. Nakita niya ang katawan nito sa kampo ng mga Ottoman. Ibinigay niya ang kanyang dugo at muling binuhay ang vampira. Lumipas ang maraming siglo. Pumasok si Vlad sa makabagong London. Nakita niya ang isang babae na kamukha ni Mirena. Nagkatitigan sila habang inuulit ni Vlad ang tula mula sa kanilang sumpaan. Ipinakilala ng babae ang sarili. Ang pangalan niya ay Mina. Sinabi niyang iyon ang paborito niyang tula. Mula sa isang cafe sa tabi, pinagmamasdan sila ng vampira, ang parehong nilalang, na minsang nagbago kay Vlad at tahimik. Sinundan silang dalawa. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.